The encounter between Mary and Elizabeth. This encounter is called the Holy Encounter. Banal na pagtatakbo. Ito ay banal na natatagpo dahil hindi lamang ang dalawang ina ang natakbo sa isa't isa, kundi ito rin ang pagtatakbo sa pagitan ng sugo at ng Mesiyas. This holy encounter, because it is not only mga nanay, si Maria at Elizabeth, it is also encounter between the messenger and the Messiah, Juan Bautista at si Jesus. Naramdam ang kagalakang ang kanilang mga puso, kapwa ina at mga anak. Ang pagtatakbo ay tinatawag ding ang spiritual ng pagtatakbo o so-called spiritual encounter. It was not just a gossip, it was recounting the goodness of God by Mary and Elizabeth. Ito ay hindi sismis, ito ay pagsasalaysay ng kabutihan ng Diyos na Maria at Elizabeth. Isinasalaysay nila ang kadakilang ng Diyos, kung gaanong kabuti ang Diyos sa kanila. They recount the greatness of God, how God has been good to them. Ang aral para sa ating tulad ni Maria na nahaharap sa mga pagdududa at problema, kumukonekta tayo sa iba para sa tulong at alyo. Ang lesson para sa ating lahat is to be like Mary. Kapag tayo may magdududa o doubts o mga problema, we need to connect to others for help. Hindi natin dinadala mga isang ang ating pasanin. Kailangan nating madiskarga sa tulong ng ating mabubuting kaibigan. We do not carry alone our problem, our difficulties in life. We need to unload by the help of our friends, the good friends. Pumunta si Maria kay Elizabeth hindi para gumawa ng sismis, kundi para sa spiritual at emotional suporta. Ito ang kailangan natin sa buhay natin ngayon sa ating modernong panahon. Maraming tao ang nagdadala ng sarili nilang mga pagdududa at mga problema ng mag-isa. Natatakot silang ibahagi ang kanilang mga problema dahil natatakot sila na baka husgahan sila ng mga tao para sa kanilang sitwasyon. Let us be open to others who have doubts and difficulties in life. Listen to them. Listening without judging. Nakikinig ng hindi hinihuhusgahan sila. Ang ilan sa ating ay tahimik lang nang nahihirap dahil walang silang taong malalapitan. Many people carry burden alone because they do not have person to go to. Mary and Elizabeth give us example
We can support each other emotionally and spiritually. Ang pinakamataas ng anyo ng kawanggawa ay kung saan nakikinig ka sa iba ng hindi nangahuhusga. The highest form of charity is where you listen to others without judging them. Kapag ang isang tao nagbahagi ng isang bagay sa iyo, ang taong iyon ay talagang naglalabas ng kanyang pasanin. When somebody shares something to you, that person is actually unload his or her burden. So listen attentively. Give your ears to listen. Give your time to listen. So my dear brothers and sisters, today we celebrate the memorial of Our Lady of Guadalupe, who appeared to Juan Diego in Mexico. Ang pagdiriwang na ito ay nagpaalaala sa ating na si Maria ay laging nagpapakita ng sarili sa mga taong nagdurusa at nahihirapan sa buhay. Mary's presence is a motherly presence, motherly connection, and motherly protection. Sana mga kapatid, let us entrust ourselves to Mary, entrust our family to the care and protection of Mary. Mary always connect, always protect us. Amen.